Yo, what's up guys? Bimbi Moto here. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng oil temperature with voltmeter dito sa Mio Gear. So ito nga pala yung gagamitin kong oil temperature na may kasama siyang voltmeter dito sa Mio Gear ko. So ito po yung sensor niya, no? So kung napapansin nyo is meron na siyang drain plug cap. Ayan. So sa strainer to. So sa video na to guys, ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng oil temperature para ma-monitor natin kung mainit, gaano kainit yung ating langis dito sa ating Mio Gear. So ito nga pala yung oil cap. So ilalagay natin to dito sa ibaba. Yan, dito guys. Yan. So dito natin to ilalagay, ipapalit natin to. So ito yung sensor na mag-monitor doon sa ating screen dito sa LCD na to. Okay, so bago natin to ikakabit, i-test muna natin para maipakita ko sa inyo na gumagana yung ating oil temperature. Okay, so eto guys, dito natin to ilalagay. So itutornilyo ko siya dito. Ayan, so dyan siya nakalagay. Okay, so ngayon i-test muna natin to bago natin to ikakabit. Okay. Okay guys, so dito itetest muna natin to bago natin to ikakabit dito sa ating Mio Gear. So dito sa mga wire na kung napapansin nyo, dalawa lang yung ano nya, yung pinaka wire nya. Ayan. Ito yung kulay itim is papunta to doon sa sensor. Ito. Ayan. So sa ano nga pala, pag bumili nga pala kayong ganto, hindi kasama tong cap na to, no? So hiwalay, bibili ka ulit ng panibago tapos bubutasin mo, itotornilyo mo yung pinaka sensor dun sa loob, tapos nilagyan ko dito ng epoxy. Ayan, so hindi na siya nakikita kasi pininturahan ko yung itim. So itotornilyo mo lang siya dyan para lumabas din sa kabila. Bubutasin nyo tong pinaka oil cap na to, no? Ayan, tapos lalagyan nyo lang ng epoxy o kaya kahit anong pampatigas na hindi masisira yung ano, para maiwasan na rin natin yung leak. Okay, so pag bumili nga pala kayo ng ganito guys, isang set na to, ito pati sensor na to, tapos ito. Okay? Ayan. So, itong ano na to is ikakabit lang natin dito sa kulay itim. Yan, sa kulay itim. So, wala naman siyang ano, wala naman siyang polarity. So, i-connect mo lang siya dyan. Yan, dalawa. So, ganyan ang mangyayari guys. Okay, so naka-connect na siya. Tapos yung isang wire is para to sa battery. So ikakabit naman natin to doon sa motor. Sa yung kulay red is accessories wire, tapos yung isa is negative. So kaya natin ilalagay to sa accessories wire para mag-open lang siya kapag binuksan natin yung susyan. Pero ngayon itetest muna natin to. So dito guys, gagamit tayo ng blower, heat gun. Yan, para makakita nyo na gumagana talaga yung sensor na to. Okay, so yan, dahil wala tayong battery, dito tayo sa charger ng battery magkoconnect ng 12 volts. So ikakabit lang natin yung positive. Ayan, tapos yung negative. Ayan, so paglayuin lang natin to para hindi mag ground, ano. So isasaksak natin to yung 12 volts na charger. Ayan, so nakita nyo gumagana siya. So 14 volts, 36 degrees. So normal siya, no? So ngayon para makita nyo na tumataas yung ano, yung voltmeter na tayo, yung oil temperature na to. Actually ano to water temperature, pero pwede siya sa oil temperature. So 36 yan, standard niya. So papakita ko sa inyo na gumagana siya, no? So gamit tayo dito ng blower. Ayan, so papainitan natin tong sensor na to para makita nyo na umaangat yung temperature. Okay? Ayan. Pansinin nyo yung temperature guys, ha. Oh. Diba? Umaangat. Ayan. So makikita mo dito sa LCD na gumagana yung ating temperature. Okay, so yung voltmeter normal na 14 yan kasi nakadirekta tayo sa charger ng battery. Ayan, no? Tapos pag lumamig siya ulit, bababa ulit siya. Okay, so ito nga pala guys ay waterproof.
no? So di ko alam kung totoo yung sinabi doon sa seller na waterproof to, no? So etong monitor na to guys, kapag umabot siya ng 90 degrees, nag-a-alarm. No, yung kulay pula na yan, nag-a-alarm siya kapag umabot siya ng ganyan. Okay? So yun, ikakabit na natin to. So unahin muna natin tong LCD na to, ikakabit natin doon sa motor. Let's go! So bago natin to ikakabit guys, yung ating monitor dito sa gilid na to. So aalisin lang natin to, yung harap, pati yung ulo. At dito sa ilalim para maipwesto natin na maayos yung pinaka-wire ng ating sensor. So hindi ko na ipapakita ang pagtanggal ng mga cover dito sa harap para hindi na tayo tumagal. Okay? So tatanggalin ko lang lahat yan. Then ipwesto na natin yung pinaka-monitor natin dito sa harap. Okay? So yun guys, at natanggal na nga natin yung harap, no, yung pinaka-cover dito sa ulo, dito sa unahan, sa bangka, pati yung ilalim para maipwesto natin ng maayos yung wire dito sa harap na to. Okay? Tapos kung gagawa nga pala kayo ng ganito guys, is mas maganda kung isasabay nyo na sa pag-change oil, kasi tatanggalin nyo rin yung langis bago nyo ikabit yung pinaka-sensor dun sa oil drain plug, no, o yung sa oil cap, yung sa paglalagyan natin ng sensor. So pag binuksan kasi natin yon is tatagas yung langis. So mas maganda na isabay natin yung pag-change oil. Okay, so ngayon guys ay ipupesto na natin yung pinaka bracket ng monitor natin dito. Okay, so ito tornilyo lang natin dyan. Okay guys, so ito na yung pinaka bracket ng ating LED, no, o yung monitor. So ito naman yung mga tornilyo. So ito tornilyo na lang natin to dito. So wala tayong magagawa dahil nga kailangan natin tong butasin para maitornilyo natin yung pinaka bracket. So yun, dito na lang natin to ipupwesto. Okay, so tutornilyo na natin to dito. Ayan, so bali 4 yung tornilyo na ilalagay natin dito para mas matibay. Okay, so ayan na guys, naikabit na natin, no, yung pinaka bracket nya. So matibay naman. Tapos ito na yung ating monitor. So ang gagawin natin dito is babalutan natin siya ng tape. Itong wire na to para hindi siya makalatignan, ano. So babalutan lang natin ng tape. Okay? So yun guys, naikabit na nga natin, ano. So dito sa likod, kung mapapansin nyo, nakabalot na siya ng tape. Tapos nilusot ko dito sa may butas ng kaha, no. So may butas na talaga yan, dyan nyo na lang ilulusot. Tapos pwesto nyo na ng ganyan. Okay, so higpitan nyo na lang para hindi alog-alog. Okay, so ganyan yung magiging itsura nyo guys. Yan. Tapos dito sa likod, yan, makikita nyo, yung kulay itim is papunta to sa sensor. Yan. So ayusin lang natin. Tapos yung dalawang wire, yung itim tsaka yung pula is positive negative. So dito makikita natin meron na akong accessories wire na nakalabas. Ayan. So galing naman to sa preno. Ayan. So dito natin itatap yung positive o yung accessories wire. Tapos yung negative is maghahanap tayo ng negative dito, yung kulay itim. So dito maghanap tayo ng kulay itim na wire. Yan. So hanapin lang natin ng kulay itim na negative dito. So doon natin itatap yung kulay black. Tapos yung pula is dito naman sa accessories wire, o yung pag binuksan mo yung susian, saka lang siya magkakaroon ng power. Okay? So dito sa akin is meron akong naka-usle dito na wire na accessories wire. Dito ko na lang siya itatap. Okay, so itatap ko lang to at babalik tayo mamaya. So yun guys, at naikabit na nga natin yung positive dito sa accessories wire, yung light brown to Tapos yung negative is dito ko na lang din ikinabit sa kulay itim. Yan, so may kulay itim na yan. Yan, yung kulay itim na yan, dyan ko na ikinabit yung black. So para makita nyo na bakit ilalagay natin sa accessories wire. So ganito ang gagawin natin. Ayan, oh. So pag naka-off yung susi is naka-off din yung monitor. So pag binuksan natin, ayan, so nagbubukas din siya. Okay, so ngayon wala pang reading yung ating oil temperature o yung water temperature kasi hindi pa nakakonek yung sensor doon sa dulo. So ngayon ilalatag ko lang to, i-organize lang tong wire na to, yung black na to, papunta doon sa
baba doon. Okay, so papadaanin natin siya dito sa ilalim hanggang doon sa kabila. Okay, so yun guys, at nailatag na nga natin ng maayos yung ating wire, no? So ayan, so ito yung wire pababa, ayan, hanggang dito. So kaya tinanggal ko yung harap dito at yung ilalim para ipwesto nyo ng maayos yung wire. Yan, so papunta yan dito. Ayan, so dito nakatali at dito na yung lumabas. Yan, so itong sensor is ipapalit natin dito. Okay, so tatanggalin lang natin to, tapos ipapalit natin dito. Tatanggalin lang natin to, tapos ito na yung ipapalit natin. Okay, so yun, tatanggalin na natin yung stock. So kaya bumili ako ng panibagong oil drain plug ay cap para kung sakaling ibabalik natin yung ating cap o yung tatanggalin na natin yung temperature monitor is may babalik natin ng wala tayong bibili na panibagong cap. Okay, so yan, so ito yung tatanggalin natin, ito yung tatanggalin natin, tapos ito naman yung ipapalit natin, yung may sensor na. So ganun yung pwesto nyan. Okay, so lilinisin ko lang tong strainer. So ito na ang strainer natin guys. So ang pwesto nyan is nakaganyan. Yan, so hindi po abutin yung sensor doon sa loob kasi nakalubog po yan. So ipupwesto lang natin siya ng ganyan. Okay, so kabitan natin. So higpitan natin siya ng back range. Yan, so tamang higpit lang to guys. Yan, so okay na yan. Tapos yung dalawang wire na to is i-connect na natin dito sa connection nya. So wala po siyang polarity ha. So ayan, bali ano lang natin to guys, i-voltage para hindi siya aalog-alog. So pagkatapos natin to i-voltage, ibabalik na natin yung takip dun sa harap, tapos lalagyan na natin ng panibagong langis. Okay, so yun lang guys, ganun lang siya kadali. So ito, tatabay lang natin to kasi kung gusto natin ibalik sa stock is may magagamit tayo na takip. Okay, so ayan na siya guys. So malinis siya tingnan, hindi siya kalat. Okay, so yung sensor natin dito is papunta yan doon, paakyat. Ayan, so paakyat dito. Tapos yan, nakakabit na yung ating yung wire ng monitor, yung accessories wire, tsaka yung positive negative. Yan, yan. Tapos ito yung wire ng sensor natin. So papunta na yan dito. So okay, so sasalinan ko lang ng panibagong oil, then tetest na natin. Okay, so yun guys, at naibalik na nga natin lahat, yung harap, yung ulo, tapos yung sa ibaba, at yun. So ngayon ay meron na rin siyang langis, nalagyan na natin. So tatry na natin to. So bago natin to itatry, syempre ang pinaka the best dyan is yung pagtuklap ng plastic. Ayan, tatanggalin lang natin yung plastic para hindi siya malabo tignan. Yun ang pinaka maganda dyan, no? Yun. Okay, so itatry na natin guys. Ang ganda na tignan. So try natin, open. Ayun, no, 36. So papanda rin natin to ng ilang minuto, titignan natin kung hanggang saan yung yung temperature na to. Okay, okay, so ayan, naka-under na siya, 13.4 o 13.1 yung voltahe ito, tapos ito yung temperature. So pakita ko sa inyo yung so ayan yung natin, yung sensor nakalagay dito. Okay, so nakatago na siya, hindi na siya ganong halata. So titingnan natin kung gumagana siya pag medyo mainit na yung langis. Okay, so balik tayo mamaya kapag mainit na yung langis. So yun guys, mga ilang minuto pa lang na umaandar at yan, medyo mainit na yung makina. Ayan, so medyo mainit na, nasa 40 degrees na Celsius. Okay,
So yun lang guys, at kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mo kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe ka na rin dito sa aking channel at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod natin na DIY. So yun, ganun lang siya kadali guys, no? Mag-install ng water temperature o yung oil temperature sa ating MioGear. Okay, so yun lang at ingat po sa pag-DIY. Bye bye!